El filibusterismo, buod ng kabanata siyam, mga Pilato. Naging balita sa buong bayan ang nangyari kay Tata Celo. Walang makita ang mga taong maaaring masisi, kaya naman ang iba ay nagkibit-balikat na lang. Maging ang tenyente ng Guardia Sibil ay nagsabing napag-utusan lamang daw siya, kaya niya ipinasamsam ang mga sandata para madukot ng mga tulisan si Cabezang Tales. Ang uldog na bagong nangangasiwa sa lupain ni Cabezang Tales ay nagsabing wala ring kasalanan sa nangyari, samantalang kung hindi niya ito isinuplong ay hindi ito madarakip. Nag-iingat din si Padre Clemente dahil ayon sa kanya, si Tales daw ay may tinging tila sumisipat sa parteng patatamaan sa kanyang katawan. Ayon naman kay Hermana Penchang, ang may sala raw ay si Tandang Celo na hindi tinuruan ang kanyang anak ng wastong pagdarasal gaya ng kanyang ginagawa ngayon kay Huli. Pinagbabasa niya ito ng Tandang Basyong makunat. Ayon sa paningin ng Hermana ay makasalanan si Huli dahil hindi ito marunong ng wastong pagdarasal. Nag-antanda si Hermana Penchang at nagpasalamat sa pagkakadukot ng mga tulisan kay Cabezang Tales. Pinigilan din niya ang dalaga na dumalaw sa kanyang ingkong dahil kinailangan niyang magtrabaho upang makabayad sa inutang na salapi. Nang mabalita ang tutubusin ni Basilio ang kasintahan, ay sinabi ni Hermana Penchang na si Basilio ay isang demonyong nagbabalat kayong estudyante na tuluyang magbubulid sa pagkakasala ng kanyang alila. Nagdiwang naman ang mga pari sapagkat sila ay nanalo sa usapin tungkol sa lupa. Dinukot ng mga tulisan si Cabezang Tales kaya ibinigay ng mga pari ang kanyang lupain sa bagong namamahala. Nang bumalik si Cabezang Tales ay iba na ang nangangasiwa ng kanyang lupain at nalaman niyang naging utusan si Huli kapalit ng salaping ipinantubos sa kanyang tirahan ayon sa utos ng hukuman na siyang ikinatuwa ng mga pari. Napaupo na lamang si Cabezang Tales sa isang sulok at hindi nagsalita gaputok man.